Fatima Bosch is entering her fourth day as the newly crowned Miss Universe 2025. Here she is, accompanied by her first runner-up, Miss Universe Thailand, Veena Singh. The two women gave a press conference in Bangkok today, but it seems like Fatima doesn't know how to behave like a queen. You see here, Veena actually showing Fatima how to wave like a queen to the public. Oh, and then she shows her how to pose or where to pose and how to acknowledge the press and the public. Now you wonder which of these two women is actually behaving like a true queen or looking like a true queen. Do you know what I mean? Comment below. Wink, wink. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong eksena ni Fatima Bosch at ni Veena Pravinar na kung saan ay usap-usapan ngayon dito sa mundo ng social media. So pag-uusapan natin dahil tinuturuan pa di umano ni Veena itong si Fatima kung paano mag-wave at kung paano yung galawan ng isang queen. So bibigyan natin ito ng reaksyon dahil medyo nakakaawa na ngayon ang sitwasyon ni Fatima dahil pinag-uusapan ito ng hindi lang dito sa Thailand kundi pati na din ng kanyang mga kabayan sa Latin community. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So pag-uusapan nga natin mga kapolitika, napanood nyo naman at narinig yung pag-explain doon sa naunang video na tinuturuan pa ni Veena itong si Fatima Bosch kung paano mag-wave at paano mag-behave like a queen kasi nga siya na ngayon ang Miss Universe and everyone is looking up to her. So nakikita nyo naman sa video kung medyo napahiya rin itong si Fatima mga kapolitika kasi in front of camera at marami ang mga nanonood, marami ang nakita at talagang pinag-usapan worldwide itong eksena ni Veena at ni Fatima. So medyo nakakawa, sabi ko nga is bawas-bawasan natin yung pampabash, ilimit natin pampabash dito kay Fatima kasi ang basa ko dito sa kanya mga kapolitika kasi nga mayaman yung kanyang pamilya, di ba? Nagtatrabaho sila doon sa Pemex na kumpanya which is production ng oil. At sabi pa nga doon sa ating napanood sa mga naunang video natin ay nababalot ng korupsyon yung kumpanya kung saan ay nandun ang tatay ni Fatima. So nakikita ko sa pamumuhay ni Fatima na siya ay isang anak mayaman. Kumbaga lahat ng kanyang galaw is siguro meron siyang katulong, meron siyang yaya. So hindi siya sanay na maging independent. So yun yung aking nababasa kasi ang sabi nga din nung isang whistleblower na itong si Fatima ay parang later time na nag-announce na siya ay sasali doon sa Miss Universe Mexico. So wala talaga siyang karanasan pagdating sa ibang mga pageant, kung hinasa ba siya, train ba siya kung paano maging independent, yung make-upan yung sarili niya, yung maging independent siya sa mga bagay-bagay. So ganun ang nakikita ko kay Fatima na isa sang anak mayaman na isang sosyal. So kumbaga ay hindi siya dumaan sa kahirapan. So yun yung nakikita ko dito kay Fatima kung bakit kinakailangan pa siyang turuan at hindi pa siguro siya ganoon ka-matured kasi yung gusto niya lang makuha kasi nga ano siya, diba, spoiled siya kumbaga, at sinabi niya siguro sa tatay niya na gusto niya maging Miss Universe. So yung tatay niya naman kasi mahal na mahal siya ay ibinigay sa kanya yung wish ng kanyang anak, wish granted. Itong nangyari kay Fatima kahit mapapagastos pa ng ilang millions of dollars, hundreds of millions dollars siguro, ay okay lang sa kanyang tatay basta maibigay niya lang yung gusto, yung luho ng kanyang anak. So ito yung nangyari ngayon dito kay Fatima na kung saan ay pinag-uusapan siya mga kapolitika at nakakaawa kasi hindi pa niya alam yung pag-wave, paano mag-behave kasi nga sabi natin is late na yung announcement doon na sasali siya sa Miss Universe Mexico at wala talaga siyang karanasan sa ibang mga pageant. Kumbaga napakahilaw pa, pinilit kumbaga na pahinugin itong si Fatima Bosch. So medyo nakakaawa rin mga kapolitika pero yung kanyang sitwasyon is ginusto niya naman din kasi siguro ay bigyan natin siya ng panahon na sana is maisip niya na mag-resign dito at talagang ibigay doon sa taong deserve kasi kawawa naman yung nanakawan ng corona dito sa Miss Universe 2025 na iniisip niya na baka mapasa kanya na yung corona ng taong edisyon nito ng Miss Universe pero naging bato pa yung isang ginto. So yun mga kapolitika ang ating masasabi, ating maging reaksyon dito sa isang controversial na Miss Universe winner na si Fatima Bosch
na kung saan ay pinag-uusapan dito sa social media, hindi lang ng mga Pilipino, kundi pati na rin ang mga taga-Thailand, mga taga-Mexico at yung mga iba't ibang mga vloggers. Pinagpipiestahan siya ngayon dito sa mundo ng internet. So hindi maganda, pero ito na talaga yung realidad na pinili ni Fatima Bush na siya ang maging isang Miss Universe 2025 gamit ang napakalaking halaga ng salapi at yung tinatawag na impluensya. So siguro baka itong si Raul is magre-resign dito sa Miss Universe kung meron nang maka-acquire, meron nang buyer na bibili ng kanyang share. So kaya siguro niya rin ipinanalo ang Mexico dahil ito na yung last year na hopefully dito sa Miss Universe. So yun mga kapolitika ang ating reaksyon at ating masasabi na sana ay isang araw magising tayo na hindi na si Raul ang may-ari ng Miss Universe. Ano po ang inyong mag-reaction dito sa sinasabi na kinawawa daw ni Vena itong si Fatima sa video na tinuruan pa siya paano mag-behave like a queen? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At narito naman po ang samot-saring opinion o reaction sa very controversial na si Fatima Bush na hanggang ngayon ay pinag-uusapan sa buong mundo. Okay guys, last night we heard it firsthand from the president of the Miss Universe organization. The reason why they did not crown Olivia Yasse from Cote d'Ivoire is because Cote d'Ivoire needs visas to at least over 175 countries. Here's the thing that Mr. Raul Rocha forgot though. Olivia Yasse has an American passport. Here you can see pictures guys of all the countries that Olivia has visited. Mexico, Spain, Hawaii, Qatar. We can clearly see that Olivia Yasse has traveled around the world with her American passport. This is a very empty, ridiculous and desperate attempt to justify the rigging that they did at this year's Miss Universe competition. And what does this mean for a lot of African countries? This basically means that if you are from an African country with a weak passport, you are guaranteed that under the new management of the Miss Universe organization with Raul Rocha, your queen will never be crowned Miss Universe. I think at this point in time, African countries should just stop participating in the Miss Universe competition as long as Raul Rocha is the president of the Miss Universe organization, because it has become evidently clear that no queen from an African country will ever win the Miss Universe crown under his leadership. Let me know what you guys think in the comment section. President of Mexico was asked, did you or someone from your government buy the Miss Universe contest to make a smoke screen? This reporter is very brave, guys. Why would you ask the Mexican president whether they bought the crown for Mexico and for Fatima Bush this year? This was the funniest thing. Let me know what you guys think in the comment section about this reporter asking the Mexican president, did you guys help buy the crown for Mexico and for Fatima Bush?